Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Pagselosin ng ex gamit ang legal na paraan. Well, that's a good title para dito sa topic natin today. But if you will ask me, paano nga ba paseselosin ng ex gamit ang legal na paraan? Simple lang. Paselosin mo siya na wala naman talagang pinapaselos na iba. However, importante pa ba to? I don't think so na importante to. Pero sa mga gusto lang, kung trip mo lang na pagtripan ng ex mo o trip mo lang siyang gantihan dahil sa mga mali niyang nagawa sa'yo or trip mo siyang pabalikin, pwede mo rin gamitin itong pagpapaselos na to. Isa lang itong simpleng technique. Di naman ganun talaga kalawak. Di ka naman nagsisinungaling dito. At di ka rin maghahanap ng iba, okay? Wala akong sinabi na humanap ka ng iba tapos paselosin mo siya. Which is pwede rin kung gusto mo talaga siyang paselosin sa illegal na paraan. Pero kung gusto mo yung paraan na legal, wala namang problema doon. Meron akong ibibigay sa yung technique kung paano siya paseselosin. And simple lang to. I think di mo na to ganong kailangan pero medyo tricky. Sige, kung curious ka, tapusin mo tong video na ito. Tuturo ko kung paano. Simple lang. Ganito lang ang gawin mo. Number 1, dahil probably friend mo siya sa FB pero mataas ang chance na hindi na kayo friend sa FB. Probably binlock ka na niya, binlock mo na siya, or di na kayo friend, or friend kayo, it doesn't matter. At the end of the day, ang mga ex natin, trabaho nila mang i-stalk. I will give you 101% kahit anong gawin mo, i-stalk at i-stalk ka pa rin yan sa yung social media accounts. So the game is so simple. Simple lang, okay? Lumabas ka. Gumala ka. Magsama ka ng certain friend. Kontratahin mo yung friend na yun. Siyempre, alam ng friend mo na may ex ka at alam niya, syempre close friend mo nga, right? Example, pumunta kayo sa mga bulubundukin na lugar, sa dagat, or kung simple lang yung budget nyo, pwede kayo dyan lang sa Starbucks o kahit isang coffee shop lang, kahit nga lang mag-milk tea kayo eh. Ang gawin mo, magpa-take ka ng picture sa kanya. Madaming pictures na ikaw lang mag-isa. Huwag mong isasama yung friend mo sa pictures, pero mag-picture din kayo ng friend mo. Ngayon, ang gawin mo sa mga pictures na yun, mga 8 or 7 pictures na mag-isa ka, i-upload mo sa FB. Siyempre, parang magtataka ka, coach, paano natin paseselosin yung ex sa legal na paraan sa ganyang paraan? Hindi pa tapos. Simple lang. Ganito gawin mo. After mong i-upload yun sa FB, ulitin mo. Lumabas ka ulit, mag-hangout ka kasama yung certain friend na yun, yung pinakakaibigan mo, and then magpa-picture ka ulit. Halimbawa, yung una sa Starbucks, next sa milk tea, or next sa mga foods, restaurant, or kahit mall o mga magagandang lugar. Humanap, mas effective actually kapag magagandang lugar. Kapag sa mga dagat, ganyan, picture ka ulit kasama yung friend mo. Mga 7 to 8 pictures. Laging ganun, 7 to 9. Or somehow naglalaro siya sa ganung numbers na ikaw ang mag-isa. And then mag-upload ka ulit. Palalabasin lang natin na may kasama ka at ang kasama mo ay isang malaking question. Gusto nating ipakita sa ex mo na hindi friend ang kasama ko, hindi magulang ko ang kasama ko, dahil iba't ibang locations, iba't ibang magagandang park, iba't ibang mga restaurant ang pinuntahan ko. May kasama akong isang certain person na pwede mong pagselosan. Like that. Ganun yung gusto nating mangyari. Gusto nating maramdaman niya na may iba. At ngayon, syempre, as long as inform ang friend mo sa ginagawa niya, okay? Magsisimula na ngayon magtaka ang ex mo kung sino nga ba ang kasama mo. Which is alam mo sa sarili mo na ang kasama mo lang ay ang friend mo. Pero ang friend mo ay hindi nag-upload ng pictures nyo. Bakit? Kasi nga kinontratahan mo. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na uso yung kapag pumunta ka sa isang lugar, wala kayong picture. Pwede, pero hindi na siya ganun ka-uso. Hindi lang uso. Halimbawa, alam na yan eh. Kalat na yan eh. Example, pupunta ka sa mall or sa isang magandang lugar, palalampasin ba ng mga, lalo na kung babae or lalaki, yung mga may hilig sa picture, palalampasin ba nila yun na wala silang photo, puro ikaw lang? Of course, mag-iisip yung ex mo, ex-boyfriend mo, ex-girlfriend mo, mag-iisip yan kung sinong kasama mo. Kasi may nagpipicture sa'yo kahit saan ka pumunta. At pangalawa, iisipin niya, ba't ka pupunta sa lugar na yun na wala kang kasama?
Di ba? Makes sense. Pupunta ka ng dagat, ikaw mag-isa. Pupunta ka sa mga bulubundukin lugar, ikaw mag-isa, tapos may nagpipicture sa'yo ng consistent. Ngayon, ang gagawin lang ng friend mo, mag-hide lang siya. Pero syempre, mag-picture din kayo ng friend mo, pero wag mo siyang i-upload, itago mo siya. Sa panahon ngayon, sabihin ko sa'yo, napaka-importante na ng upload. Dahil kapag nag-upload ka ng isang picture, makikita na ng lahat. At the same time, imposible na kasi na wala nang nag-a-upload ngayon pag pumupunta sa magagandang lugar. Minsan na lang yung walang nag-a-upload. Pero kalimitan, may nag-a-upload at nag-a-upload talaga. Nag-a-upload talaga sila. So if you will ask me, paano magsiselos ang ex sa legal na paraan? Pwedeng isa yun sa technique, medyo makulit. Tingin ko di mo na kailangan gawin yun, pero kung trip mo lang, why not? At least mako-curious sa kung sinong kasama mo. But parang may nagpipicture. Kasi kung kaibigan to, dapat itatag niya yung kaibigan niya, di ba? Or dapat may picture siya ng kaibigan niya. So doon na siya mag-i-start mag-isip, siguro meron ng bagong pumuporma sa'yo. O meron ng bagong nagiging lalaki ka o babae ka. So, mapapaselos mo siya nang wala kang iba. And ang pagpapaselos is very powerful thing actually. Kapag marunong ka magpaselos ng nasa lugar, mas may love yung ex mo sa'yo. Siyempre, kapag kasi nagseselos ang isang tao, nag-i-invest siya ng emotion. At yun yung gusto natin. Gusto natin mag-spend ng time sa atin yung ex natin na isipin niya kung ano yung life natin. Ma-curious siya sa atin. Gusto natin siya mag-invest ng oras. Gusto natin na tumatakbo tayo sa isip ng ex natin. Ngayon, kung feeling hari ang ex mo na feeling niya, hindi ka na makakahanap ng the best na katulad niya, well, nagkakamali siya dahil marami ka ngayong photos sa FB page mo at once na in-stalk ka niya, makikita niya na may mga kasama kang iba. And that's cool, right? Mapapaselos mo siya in a way na wala ka naman talagang ginagawang masama. This is just, a game plan. However, if you don't need this, I don't recommend this at all. Kasi, ba't mo papaseselosin ng ex mo kung di mo na pala talaga siya kailangan sa life mo, right? But if you need, why not? You can use this. Okay, so yun lang. Sana may natutunan kayo kahit medyo nakakatawa lang. But yeah. It sounds crazy but I think it's effective. Marami na akong clients na pinagawa to and they're happy. Nakaka-receive sila ng mga nakaka-receive sila ng feedback. Nakaka-receive ako ng feedback sa kanila na, coach, ang ganda naman itong technique na to. Nagselos na selos talaga siya, right? So, let's try this. Why not? So, that's it for today. Thanks for watching.